Senate President said that by tradition, we can extend legislative immunity. But I think that is based on tradition that may not hold to any specific witness. Welcome sa isa na namang episode ng Ayon sa Batas, ang show kung saan batas ang issue. Last episode, pinag-usapan natin ang pinagkaiba ng state witness sa witness under the protection program. So ngayong linggo, pag-uusapan naman natin ang scope and limitations ng immunity from suit. So isipin nyo na lang na part 2 ito ng episode natin last time. At para makasabay kayo sa ating discussion, mas mainam na panoorin nyo muna yung previous episode. Ang link ng video ay nasa description below. Sa ating episode ngayon, aalamin natin kung ano ba yung mga klase ng immunity from suit at ano ba yung mga situations na pwedeng bigyan ng immunity ang isang witness. And of course, ang discussion natin ng immunity from suit ay may kinalaman pa rin sa katiwalian ng mga flood control projects sa ating bansa. Kasi, during one of the hearings ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control, sinabi ni Senate President Tito Sotto na huwag matakot magsalita ang mga resource persons nila dahil meron daw silang legislative immunity. Ang sabi pa ni Senate President Sotto, implied daw sa committee hearing ang legislative immunity. Meron kayong legislative immunity, huwag kayong matakot. Pag sa hearing kayo nagsasalita, pwede nyo invoke legislative immunity, magsalita kayo. Huwag nyo sabihin yung against self-incrimination. Hindi. There is such thing inherent sa mga committees, yung legislative immunity yung tinatawag. Kung meron kayong gusto ipagtapat ninyo. Hindi pwedeng gamitin sa inyo pag sa hearing nyo sinabi. So ano nga ba ang legislative immunity na binabanggit ni Senator Sotto? Pakinggan natin ang paliwanag ni Senator Lacson tungkol sa legislative immunity. Magkaiba po yung legislative immunity kesa doon sa pagiging state witness. Yung legislative immunity does not extend to prosecution. Ang sinasabi lang natin, lahat ng sasabihin niya rito, maski incriminate niya yung sarili niya, hindi pwedeng gamitin sa kanya. So kung ang legislative immunity does not extend to prosecution, ano pang silbi ng immunity? Kaya nga humihingi yung witness ng immunity para hindi siya makasuhan. Pero okay lang magkamali si Senator Lacson kasi hindi naman siya abogado, kaya hindi niya masyadong alam ang mga sinasabi niya. At bilang abogado, meron tayong obligasyon na itama ang mga maling opinyon ng mga hindi abogado kahit na senador pa sila. So, simulan natin ang ating discussion kung ano nga ba ang ibig sabihin ng immunity from suit. Sa Pilipinas kasi, meron dalawang klase ng statutory criminal immunity from suit para sa isang witness. Yan ang use and derivative use immunity at transactional immunity. Sa kasong Tanchanco versus Sandigan Bayan, diniscuss ng Supreme Court ang pinagkaiba ng transactional immunity at use and derivative use immunity. Pag sinabi natin use and derivative use immunity, ibig sabihin hindi pwedeng gamitin sa witness yung kanyang testimonial laban sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun hindi na siya pwedeng makasuhan. In other words, pwedeng kasuhan ang witness ng criminal case pero hindi pwedeng gamiting ebidensya ang kanyang testimonial laban sa kanya. Ang halimbawa ng use and derivative use immunity ay yung kaso ng Galman versus Pamaran, which involves the killing of Senator Ninoy Aquino Jr. I'm sure para sa mga millennials na katulad ko, hindi na natin alam ang naging aftermath ng assassination ni Ninoy Aquino dahil ang alam lang natin ay nagkaroon ng people power. Pero after ng assassination ni Ninoy Aquino, nag-issue si then President Ferdinand Marcos Sr. ng Presidential Decree No. 1886 which created a fact-finding committee para malaman kung sino ang mastermind sa pagkamatay ni Senator Ninoy Aquino. Ang tawag sa fact-finding committee na yon ay ang Agrava Commission dahil pinangunahan ito ni Judge Corazon Julian Agrava. Isa sa mga witnesses na pinatawag ng Agrava Commission ay si General Fabian Ver. Kung hindi nyo kilala si General Fabian Ver, siya lang naman yung general ni President Marcos Sr. nung nangyari yung 1986 People Power. Si General Fabian Ver din yung general na kausap ni President Marcos Sr. kung saan sinabi niya na i-disperse daw yung mga rallyista without shooting them. I understand you gave them orders to wait. I told them to wait because They are massing civilians near our troops, and we cannot keep on withdrawing. They asked us to withdraw yesterday. When I talked to Mr. Enrile, he said, you talk to you, we withdraw a disperse. little. My order is to We disperse cannot the withdraw crowd all the time, Mr. President. We without must. shooting them. No, hold on. You disperse the crowd without shooting them. It just so happens na si General Fabian Ver din ay isa sa mga prime suspects sa pagkamatay ni dating Senator Ninoy Aquino.
Dahil dito, pinatawag ng Agrava Commission si General Fabian Ver upang tumestigo tungkol sa kanyang nalalaman sa pagpatay kay then Senator Ninoy Aquino. Tumestigo si Fabian Ver sa Agrava Commission believing na meron siyang immunity from prosecution. Kaya, laking gulat niya nang siya ay kinasuhan sa ombudsman tungkol sa pagkamatay ni Senator Ninoy Aquino. Dahil dito, nag-file ng case si General Fabian Ver against sa Agrava Commission sa Supreme Court. Sa kasong iyon, umalma si General Fabian Ver kasi ginamit ng Agrava Commission ang kanyang testimony laban sa kanya, which violated his right against self-incrimination. Sinabi ni Fabian Ver na ayon sa Section 5 ng Presidential Decree No. 1886, which created the Agrava Commission, ang testimonya o kahit anong ebidensya mula sa isang witness ay hindi pwedeng gamitin laban sa nasabing witness. Sa madaling salita, ayon kay Fabian Ver, meron siyang immunity from suit. Pero, nilinaw ng Supreme Court sa kasong Galman versus Pamaran na ang sinasabi ng Section 5 ng Presidential Decree No. 1886 ay hindi lang pwedeng gamitin ng Commission ang testimony ni Fabian Ver laban sa kanya. Pero, hindi ibig sabihin na hindi na pwedeng kasuhan si Fabian Ver. This is the hallmark example of use and derivative use immunity. On the other hand, pag sinabi naman natin transactional immunity, ibig sabihin yung witness ay hindi na pwedeng makasuhan ng kahit anong criminal case na may kinalaman sa krimen. Ang prime example dito ay si Ruby Tuason. Kung maaalala nyo, si Ruby Tuason ang star witness ng Priority Development Assistance Fund Scam o PDAF. Dahil sinabi ni Ruby Tuason na siya mismo ang nag-abot ng pera kay Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Tuason, kay Senador Estrada niya mismo ibinibigay ang pera. Inihahati daw niya ang mga bag sa bahay ni Estrada sa Green Hills at sa mismong opisina nito sa Senado. I delivered here in the Senate before. Para hindi masama sa kaso si Ruby Tuason, nag-apply siya ng immunity kay then Ombudsman Conchita Carpio Morales. At ayon sa Section 17 ng Republic Act No. 6770, otherwise known as the Ombudsman Act, ang ombudsman ay may authority to grant transactional immunity. Sa kaso ni Ruby Tuason, binigyan siya ng transactional immunity ni Ombudsman Conchita Carpio Morales after niya magbalik ng 40 million pesos na nakulimbat niya mula sa kaban ng bayan. The Office of the Ombudsman has granted the application for immunity of Ruby Tuason. Tuason was granted immunity from criminal prosecution in the said PDAF cases in exchange for undertaking to testify on her personal knowledge on these cases. Tuason returned today the full amount of 40 million pesos, which by her own admission was derived from the questioned PDAF transactions. Kung mapapansin nyo, bago mabigyan ng isang witness ng immunity, whether use immunity or transactional immunity, kailangan may batas na nagbibigay ng immunity sa witness. In fact, sa kasong Cuarto versus Ombudsman, sinabi ng Supreme Court na ang kapangyarihan na magbigay ng immunity ay isang legislative prerogative. Ibig sabihin, kailangan ng batas. Pero kapag meron ng batas, sinasabi pa rin ng Supreme Court sa Cuarto case na ang pag-implement ng immunity from criminal prosecution ay nasa executive branch, meaning nasa presidente. Sa madaling salita, si PBBM ang may kapangyarihan na pumili kung sino ang dapat bigyan ng immunity from criminal prosecution. Pero sa kaso ng legislative immunity, inamin ni Senator Soto na walang batas na nagbibigay ng legislative immunity. Ang sabi lang niya, implied daw ito at nandyan na daw talaga yan. Just for the record, no, so there is no direct law, no, pero ang naging practice implied ang legislative immunity. Yung reasoning ni Senator Soto na implied ang legislative immunity ay labag sa desisyon ng Korte. Sinabi na nga ng Supreme Court na kahit galing sa legislative ang pag-grant ng immunity, ang executive branch lang ang pwedeng mamili kung sino ang bibigyan ng immunity. At naghanap din ako ng mga desisyon ng Korte Suprema tungkol dito sa binabanggit ni Senator Soto at Senator Lacson na legislative immunity. Kaso, wala akong makitang legislative immunity sa mga desisyon ng Supreme Court na ayon sa concept ni Senator Lacson at Senator Soto. Pero kung isa-search natin sa Google ang ibig sabihin ng legislative immunity, ito daw ay also known as parliamentary immunity. So ano nga ba ang ibig sabihin ng parliamentary immunity? Ayon sa Article 6, Section 11 ng 1987 Constitution, ang isang senador o kongresista ay hindi pwedeng arestuhin para sa mga krimen na may pagkakabilanggo na 6 years pababa habang may session ng Congress. Hindi rin sila pwedeng managot sa kanilang mga sinasabi sa Congress except sa Congress mismo. Yan ang tinatawag na parliamentary immunity.
Ang perfect example ng parliamentary immunity ay yung privilege speech ni Senator Miriam Defensor Santiago kung saan tinawag niya ang mga justices ng Supreme Court na Supreme Court of Idiots. Kasi hindi kasama si Senator Santiago sa mga na-shortlist bilang Chief Justice noong 2006. Since wala akong makitang video ng privilege speech ni Senator Miriam Santiago, sasabihin ko na lang ng verbatim yung binanggit niya sa kanyang privilege speech. To quote, "I spit on the face of Chief Justice Artemio Panganiban and his cohorts in the Supreme Court. I am no longer interested in the position of Chief Justice if I was to be surrounded by idiots. I would rather be in another environment but not in the Supreme Court of Idiots." Kung normal na tao lang ang nagsabi niyan, malamang kinontempt na sila ng Supreme Court. Pero dahil senador si Miriam Defensor Santiago at that time, walang nagawang Supreme Court dahil nga sa parliamentary immunity ni Senator Miriam Santiago. In fact, sa kasong Pobre versus Defensor Santiago, sinabi ng Supreme Court na ang privilege speech ni Senator Miriam Santiago is not actionable criminally or through an administrative proceeding. At walang batas na nagsasabi na pwedeng ibigay ng mga kongresista o senador ang kanilang parliamentary immunity sa mga resource persons. Wala silang kapangyarihan na ganon. In fact, even sa rules ng Senate, walang authority ang Senate or any of its committee to grant legislative immunity sa kanilang resource persons. Kaya nung humingi si Bryce Hernandez ng parliamentary immunity, walang kakayahan si Senator Lacson or si Senator Soto for that matter na magbigay ng kahit anong immunity sa kanya. Yan ang ating episode for this week. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, please like, share, and subscribe. See you next time and session adjourned.